stand in the gap. Ang sabi sa Hebrews 7 verse 25, dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kapag lumapit ka sa Diyos Ama, kakampi mo si Jesus, dahil mag-i-intercede siya palagi para sa iyo. We can learn how to be an intercessor from the Lord's example. Kung si Jesus inilalapit tayo sa may kapangyarihan sa langit, marami rin tayong mailalapit sa mga may kapangyarihan. Kaya dapat tayo ay maging intercessor din. May kilala kang medyo may pera at may kakilala kang gipit na gipit. Just make sure na itong si gipit ay magbabayad, pwede mong ilapit doon sa may pera o doon sa may kaya. Uy, tulungan mo naman ito. Walang pang-enroll ng alak, walang pampagamot, walang pang-paospital. Pero wag naman yung nagsusugal at nagsasabong. Dapat ang ipapakiusap natin ay yung taong talagang nagsisikap pero wala. Makiusap ka doon sa tao at sabihin mong mayroon ka namang konti, baka pwede mo siyang tulungan. Dapat nasa pagitan ka ng nangangailangan at may ibibigay. Pero kailangan mo rin namang maging matalino sa pagiging tagapamagitan, kasi maaaring ikaw ang masisi. Ganyan ang ministry ni Jesus. Kaya dapat ginagawa din ng mga Kristiyano yung ministry ni Kristo. Don't just intercede only in prayer, lalo na kung may magagawa ka bukod sa panalangin. Humanap ka ng mayroon kang magagawa. For example, may nangangailangan ng dugo na ibibigay kay ganito o kay ganyan na kulang sa dugo. May kakilala kang principal ng isang school at may kakilala kang labandera na hindi makapag-aral ang kanyang anak. Ilapit mo. Or for example, itong principal na to ay pinsan mo, kamag-anak mo. Sabihin mong, pinsan, principal ka naman, bigyan mo naman ng scholarship yung anak ng labandera na ito. Napakasipag mag-aral. Wala lang talagang chance. Yun ng intercessor. May action, may ginagawa, lalo na kung kaya naman. Lagi tayong may kilalang mahina at may makakatulong at namamagitan tayo sa dalawa. Yun ng intercessor. Hindi yung sinasabi nating intercessor tayo para sa ganito, para sa ganyan, pero puro dat-dat lang, puro sat-sat, puro salita, walang gawa. Napakadaling magsabi na, tutulungan ko si ganito, tutulungan ko si ganyan. Pero wala namang ginagawa. Yes, hindi natin sila responsibilidad, pero kung nakikita naman natin na talagang napakasipag, napakamatyaga, matalino, wala lang talagang chance at kailangan ng tulong, tulungan natin. Ang tunay na intercessor stands in the gap, not just in word, but also in deed. God bless us all.